Esther, 1 hanggang 2 kabanata. Sa mga kabanatang ito, mababasa natin ang mga sumusunod. Sinuway ni Reyna Vasti si Haring Xerxes. Iniligtas ni Mordecai ang hari. Esther, 1 kabanata. Sinuway ni Reyna Vasti si Haring Xerxes. Nang panahon ni Haring Xerxes ng Persya, ang sakop niya ay mula sa India hanggang Ethiopia. Binubuo ito ng 127 lalawigan. Ang kanyang palasyo ay nasa lungsod ng Susa na siyang kapitolyo ng Persya. Nang 3 taon ng kanyang paghahari, siya ay naghanda ng isang piging para sa kanyang mga pinuno, mga katulong sa palasyo, mga punong kawal ng Persya at Media, pati mga maharlika at mga gobernador ng mga lalawigan. Ipinagparangalan niya sa mga ito ang kayamanan ng kanyang kaharian at ang karangyaan ng kanyang pamumuhay. Ang piging ay tumagal ng 180 araw. Pagkaraan nito, naghanda naman siya ng piging para sa lahat ng taga-Susa, dakila o hamak man. Ito ay ginanap sa patio sa may hardin ng palasyo at tumagal ng 7 araw. Puting-puti ang mga kortina at maraming palawit na kulay asul. Ang mga tali nito ay nilubid na pinong lino at morado at nakasabit sa mga argolyang pilak. Marmol ang mga haligi ng palasyo. Yari sa ginto't pilak ang mga upuan. Ang sahig ay mosaik na yari sa porfido, albastro, nakar at mamahaling bato. Ang mga alak ay inihain sa mga kopitang ginto na iba't iba ang hugis. Napakaraming mamahaling alak ang inilabas, alak na angkop lamang sa isang hari. Walang humpay ang pagpapamahagi ng inumin. Pinag-utos ng hari sa mga katulong na ibigay ang hilig ng bawat isa. Walang pilitan sapagkat ipinag-utos ng hari sa kanyang mga katulong na ibigay ang hilig ng bawat isa. Samantala si Reyna Vasti ay nagdaos din ng piging sa palasyo para naman sa kababaihan. Nang 7 araw na ng pagdiriwang, medyo languna ang hari. Pinatawag niya sina Mehuman, Bizta, Harbona, Bigta, Abagta, Zedar at Karkas, ang 7 yunukong nag-aasikaso sa kanya. Ipinasundo niya si Reyna Vasti, pinasabi niyang isuot ng reyna ang korona nito upang ipagmayabang sa lahat ng naroon ang kagandahan nito, sapagkat ito na may talagang maganda. Ngunit hindi pinansin ng reyna ang mga sugo ng hari. Dahil dito lubhang nagalit ang hari. Tuwing may pangyayaring tulad nito, ipinapatawag ng hari ang mga pantas tungkol sa kapanahunan, mga dalubhasa sa batas, at paghatol upang sangguniin. Ito'y sina Karsena, Setar, Admata, Tarsis, Meres, Marsena at Memucan. Sila ang 7 pangunahing pinuno ng Persya at Media. Malapit sila sa hari at mga pangunahin sa buong kaharian. Itinanong ng hari, ano ang dapat gawin kay Reyna Vasti dahil sa pagsuway niya sa utos ko sa pamamagitan ng mga sugo? Sumagot si Memucan, si Reyna Vasti ay nagkasala hindi lamang sa hari kundi pati sa mga pinuno at sa lahat ng nasasakupan ninyo, Haring Xerxes. Ang pangyayaring ito ay tiyak na malalaman ng lahat ng babae sa kaharian. Kung magkagayon, magkakaroon sila ng katwirang sumuway sa kanilang asawa. Idadahilan nilang sinuway ni Reyna Vasti ang hari. Ngayon pa ay natitiyak kong alam na ito ng mga pangunahing babae ng Persya at Media at sasabihin na sa mga pinuno ng hari. Dahil dito tiyak na lalaganap ang kawalan ng respeto sa mga asawang lalaki at ito'y hahantong sa maraming kalupitan. Kaya kung inyong mamarapatin, magpalabas kayo ng isang utos na maisasama sa mga kautusan ng Persya at Media para hindi mabago. Sa bisa ng utos na ito, aalisin kay Vasti ang pagiging reyna at papalitan siya ng mas mabuting reyna. Kapag ito'y naipahayag na sa buong kaharian, tiyak na igagalang ng mga babae ang kanilang mga asawa, maging hamak o dakila man. Nagustuhan ng hari at ng kanyang mga pinuno ang payo ni Memucan at ito nga ang ginawa ng hari. Pinadalhan niya ng sulat ang mga lalawigang sakop niya.
Ang liham ay nakasulat ayon sa wika ng bawat lalawigan. Pinapahayag sa liham na ito na dapat ang asawang lalaki ang siyang pinuno ng kanyang sambahayan. Esther, ikalawang kabanata. Naging reyna si Esther, lumipas ang mga araw at napawi ang galit ni Haring Xerxes. Subalit patuloy pa rin nitong naaalala si Vasti, ang ginawa nito at ang utos na nilagdaan niya laban dito. Kaya't iminungkahi ng kanyang mga lingkod, bakit di kayo magpahanap ng magaganda at kabataang dalaga kamahalan? Pumili kayo ng mga tauhan sa bawat lalawigan para humanap ng magagandang dalaga sa kanilang lugar at dalhin sa inyong harem sa lungsod ng Susa. Ipagkatiwala ninyo sila kay Hegay, ang yunokong namamahala sa harem ng hari, at bigyan ninyo sila ng mga pampagandang kailangan nila. Ang maibigan ng hari ang siyang ipapalit kay Vasti. Nagustuhan ng hari ang mungkahing ito at ganoon nga ang kanyang ginawa. Noon ay may isang Hudyo na nakatira sa Susa. Siya ay si Mordecai na mula sa lipi ni Benjamin. Siya ay anak ni Jair at apo ni Simei na anak naman ni Kis. Isa siya sa mga nabihag ni Haring Nebukadnesar at dinala sa Babylonia mula sa Jerusalem, kasama ni Haring Jeconias ng Huda. Si Mordecai ay may isang napakaganda at kabigha-bighaning pinsang dalaga na ulilang lubos at siya na ang nagpalaki. Ang pangalan niya ay Esther, Hadasa naman sa Hebreo. Nang mamatay ang mga magulang ni Esther, inampun na siya ni Mordecai at itinuring na parang tunay na anak. Bilang tugon sa utos ng hari tungkol sa paghahanap ng magagandang dalaga sa buong kaharian, napasama siya sa maraming dalagang tinipon sa palasyo sa pamamahala ni Hegay na tagapangasiwa sa harem. Nakagaanan siya ng loob ni Hegay, kaya binigyan agad siya ng pagkain at mga pampaganda. Bukod dito, ipinili pa siya ng pinakamainam na tirahan sa harem at binigyan ng 7 katulong na babae. Gayunpaman, hindi sinabi ni Esther kung saang lahi o sambahayan siya nagmula dahil iyon ang bilin sa kanya ni Mordecai. Araw-araw naman nagpupunta si Mordecai sa bulwagan ng harem upang alamin ang kalagayan ni Esther. Bilang tuntunin, 1 taon munang pagagandahin ng mga babae. 6 na buwan silang pinapahira ng langis at mira at 6 na buwan ding nilalagyan ng pabango at iba pang pampaganda. Pagkatapos, isa-isa silang inihaharap sa hari. Bago humarap sa hari, ibinibigay sa kanila ang lahat ng maibigan nilang dalhin sa pagharap sa hari. Bawat isa ay pumupunta sa hari sa gabi at kinabukas ay dinadala sa isa pang harem nito na pinapamahalaan naman ng yunokong si Saasgaz. Sino mang pumunta sa hari ay hindi nakababalik sa palasyo kung hindi siya ipapatawag nito, lalo na kung hindi nasiyahan sa kanya ang hari. Dumating ang araw na haharap na sa hari si Esther. Si Esther ay anak ni Abihail na tiyuhin naman ni Mordecai. Wala siyang hiniling maliban sa sinabi sa kanya ni Hegay. Nabighani ang lahat ng nakakita sa kanya. Noon ay ang 10 buwan ng 7 taon ng paghahari ni Xerxes. Lubos na nabighani ang hari kay Esther at inibig niya ito ng higit sa ibang babae. Kaya kinoronahan siya nito at ginawang reyna kapalit ni Vasti. Nagdaos ng isang malaking handaan ng hari upang parangalan si Esther at inanyayahan niya ang lahat ng kanyang mga pinuno at mga kaibigan. Kaugnay nito, nagpahayag pa siya ng pista opisyal sa buong kaharian at namahagi ng maraming regalo. Binalak ni Haman na lipunin ang mga Hudyo. Samantala si Mordecai naman ay naitalaga sa isang mataas na katungkulan sa pamahalaan. Hanggang sa panahong iyon, hindi pa rin ipinapaalam ni Esther ang lahi o bansang pinagmulan niya, tulad ng bili ni Mordecai. Sinusunod niya ang mga utos ni Mordecai simula pa ng kanyang pagkabata. Isang araw habang nasa bulwagan ng palasyo si Mordecai, narinig niyang nag-uusap ang 2 yunokong bantay pinto na sina Bigtan at Teres. Galit sila kay Haring Xerxes at balak nilang patayin ito. Nang marinig ito ni Mordecai, gumawa siya ng paraang makausap si Reyna Esther at sinabi rito ang kanyang narinig. Sinabi naman ito ni Esther sa hari, pati ang tungkol kay Mordecai.
Pinaimbestigahan ito ng hari at napatunayang totoo, kaya ipinabitay sina Bigtan at Teres. Ang pangyayaring ito ay isinulat sa aklat ng kasaysayan ng kaharian.